Magandang araw po sa ating mga kababayan. Nagpapatuloy po ang special coverage ng Yolanda, a year after, dito po sa inyong telebisyon ng Bayan. Mapalad po tayo ngayong araw dahil makakasama po natin ang isa po sa pinakamasipag na opisyal ng gobyerno from NDRMC at siya po rin ang kinulit ng media noong mga panahon po na nanalasa ang bagyong Yolanda. Walang iba po, Undersecretary Eduardo De Rosario, dati po Executive Director ng NDRMC. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga at magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw din sa iyo, Kirby, at sa mga nanonood. Opo, sa ngayong araw. Opo, Yusek, tawagin ko naman po kay Yusek. No? Yusek, bago po dumating ang Yolanda, i-recap po muna natin. No? Ano po ang naging preparations under po ng inyong pamunuan? Panoon yun eh. No? Ano po ang mga naging preparations nyo bago pa po pumasok ang Yolanda sa ating bansa? Well, actually, as early as November 3, that was Sunday, na-monitor na natin na merong namumuong bagyo at maaaring pumasok at tumama sa Pilipinas. So that was Sunday, November 3. The following day, November 4, Monday, nag-issue na ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga regions warning order na sila ay maghanda. So, nagpadala tayo ng mga mensahe, activate their respective local responders, at informahan ang mga local government units para sila ay maghanda at maging prepared bago dumating ang bagyo. Yusek, upon the preparation, November 3 po natin na monitor. A day bago po nang lumakas at nag-intensify pa po yung bagyo, ano na po yung mga paghahanda na ginawa natin? Na-locate na po ba natin kung saan mga lugar tatama po itong bagyong ito? Meron tayong track na ginagawa ng Pag-asa at parang na-foresee natin na ito ay tatama sa Region 8. So, na-advise natin ang Region 8, Region 6, Region 7 na sila ay maghanda na dahil ito nga yung possible na tatamaan. So, that was Monday, November 4. November 5, I prepared a formal letter informing the chairperson of the National Disaster Council, Secretary Voltaire Gasmin. And I personally delivered that letter and informed him about the impending typhoon that sa labas pa lang ng ating bansa ay matatawag nating typhoon na. Kasi ang normal na nakikita natin outside the Philippines, yung natawag nating low pressure area, LPA, pumasok na Philippine Area of Responsibility, LPA pa rin. And then saka lang mag-develop in a tropical storm, depression, bago maging typhoon. So bibihira, sir, na... Pero ito, bago pumasok ng PAR, typhoon na siya. Ibig sabihin, malakas talaga. So, I was alarmed personally, so I informed the secretary. So, nung masabihan ko siya, nagpatawag siya ng National Council meeting. And that was on November 6, Wednesday. So, nagpunta lahat ng mga miyembro, 44 members of the National Disaster Council, at pinag-usapan yung paghahanda na dapat gawin ng national government at bawat ahensya, ano dapat nilang gawin para masabihan down the line, possibly to the lowest political unit, preferably a barangay level. So, ganyan ang ginawa natin, and natatandaan ko pa nga, nung Wednesday na yun, November 6, nag-launch pa kami sa AFP Theater in that morning, yung Project DINA, o Disaster Information for Nationwide Awareness, na nagko-cover ng mga different probable hazards na pwedeng pumasok sa ating bansa o ma-experience natin at ano ang dapat paghahandang gawin natin before, during, and after a possible hazard. Opo. So on November 7, that was day before the D-Day, November 8, si Secretary Gasmin together with DILG Secretary Rojas nagpunta na ng Tacloban City. At doon na sila natulog day before at miniting yung Provincial Disaster at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para makita nila yung paghahanda na ginagawa ng local government. Opo. And yun nga, doon na sila natulog and they themselves became victims of Yolanda indirectly dahil
naapektuhan sila nung tumama yung Yolanda sa Tacloban City. Opo, Yusek, under po ng inyong pamumuno noon yung NDRMC ay isa po sa mga natatandaan ko yung pagpapatupad po ninyo ng pag may mga ganitong calamity yung zero casualty, yung disaster preparedness na yan, massive information. Na-apply po ba natin ito, Yusek, dun sa pagdating ni Yolanda dito po sa ating bansa noong mga panahon na yun? Ang pagkasin natin, ang concept ng disaster management, yun yung tawag natin, just like sa medical profession, yung prevention is better than cure. At ang disaster management na ginagawa ng ating bansa is to focus more on prevention, preparation, and prevention mitigation measures. Opo. Yan ang ginagawa talaga natin. And that was the main reason kung bakit as early as Monday, 5 days before, sinabihan na natin yung local government units para ma-activate nila yung kanilang disaster plan sa kanilang mga lugar at i-execute yung massive evacuation if needed. Opo. So, nakakuha na yan, nakaplansya na yan at alam na ng mga local government units kung anong dapat nilang gawin, pati mga sakop nilang mga naninirahan sa mga vulnerable areas, alam nila kung ano yung mga SOPs na dapat na gawin. All they have to do is to execute it. Opo. And sa aming monitoring, talaga nag-execute sila. Maraming na-evacuate, na dala doon sa mga evacuation na centers, pero sa magnitude kasi ng Yolanda, napakalakas nito. Opo. At yung mga makita natin, umabot ng more than 6,000 ang victims. Simply because coastal area ang Tacloban City. That's right. Napakaraming nakatira dyan, thousands. And in every house, may iwan na isa o dalawa para magbantay because of possible looting. At nakawan sila ng mga appliances. So may a family of 4 to 6 people, may naiwan na isa o dalawa, ito yung mga naging biktima. Yusek, isa pa sa mga natatandaan ko noon ay yung hindi raw po nagkaroon ng tamang massive information o pagbibigay ng impormasyon ang gobyerno pagdating sa storm surge. Gaano po katotoo ito, sir? Well, admittedly, tama yan kasi ang storm surge parang very foreign. Because we never experienced storm surge of that magnitude na parang tsunami-like. Napakalakas nitong Yolanda at yung coastline ng Tacloban City ay mababaw. Kaya sa lakas ng hangin, na kaya ng hangin na dalhin ang tubig pupunta inland. At because of that, na mababaw yung coastline nila, yung tubig dyan, na kaya ng hangin na dalhin talaga yung tubig. That's why mas maraming naapektuhan po. At maraming naapektuhan at naging biktima because not only of the strong wind, na siguro first time, sabi nga nila, ito yung pinakamalakas na bagyo na tumama sa lupa. The strongest typhoon that hit Earth in recorded history. Opo. Yusek, during na pananalasa at right after po na manalasa na nga itong bagyong Yolanda, upon the assessment po, ano na po yung naging direktang aksyon natin sa ating mga kababayan right after po nitong bagyong ito? Well, pagtama kasi ng Yolanda, nagkaroon parang total no communication at all, especially in Region 8. So, si Secretary Gasmin saka si Secretary Rojas, kami hindi namin makontak that day, and it was only in the afternoon, about 3:30 in the afternoon, na naka-establish tayo ng contact kay Secretary Gasmin, and he himself informed the President of what happened at ano naging epekto ng Yolanda, especially in Tacloban City, through a satellite phone. But yung mga normal communication lines natin, cell phones, radios, at talagang totally destroyed. Opo. So, ang first concern ko noon, dahil ando ng chairperson, is to go there the soonest possible time. So, as early as 5:30 in the morning, ando na ako sa Villamor Air Base. Meron ng C-130 na ready to fly to go to Tacloban City. Unfortunately, hindi kami nakalipad kaagad dahil at 5:36 in the morning, malakas pa yung hangin sa Tacloban at nagkakaroon pa ng debris clearing in the runway. So kami ni Secretary Dinky Suliman, magkasama kami, sumakay kami ng C-130 at kami ang kauna-unahan na government officials na nagpunta sa Tacloban City. 24 hours
immediately after Yolanda made landfall in Tacloban City. And we brought with us food supplies. Nagdala kami ng mga food packs, communication equipment, and medical officers with medicines. At dumating na rin yung tulong from international community right after that. Hindi pa, no? Kasi that was Saturday. Pero yung tatlong C-130s natin ng ating bansa, we only have 3 C-130s, nakalipad ng Tacloban. At continuously, nagdala ng relief goods, communication equipment, and manpower. Kasi bagsak ang buong Region 8. Bagsak ang Tacloban. Okay. Yusek, bago ko po kayo pakawalan, dalawang mahalagang questions lamang po. Gaano po kayo kasatisfied sa mga naging hakbang po ng ating pamahalaan noong mga panahon na yon? At ngayon po, ano po yung may iwan nyo pong napakamahalagang mensahe sa ating mga kababayan para po hindi na po maulit yung ganitong trahedya sa ating Well, kauna-unahan talaga yung preparation, prevention mitigation measures. At ang masasabi ko lang, at that time, we did our best. We are talking about 16 million affected families, individuals. At sa laki po ng epekto ng Yolanda, we can only do so much. But ang urgency of the situation at ang gustong magawa ng gobyerno, ginawa po ang anything possible na abot sa ating kakayahan para maka-alleviate tayo ng paghihirap ng mga biktima. Ginawa po lahat ng ating gobyerno. Ang ating pong mahal na Pangulo ay talagang nagbigay ng specific instructions to ensure na ang delivery ng national government ay maibigay sa local government na bumagsak during that time na tumama ang Yolanda. Alright. At ang pinaka-importante ngayon, Yusek, yung tinatawag ngayon na motto ng administrasyon, build back better. Hindi iniiwanan, at least tinutugunan lahat ng mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Yusek, sa pagpunta niyo po rito sa Telebisyon ng Bayan at nawa po magkaroon pa ng mas magandang development yung atin pong mga programa sa atin pong ginagalawan ngayon, sir, at syempre yung atin pong mga programa para po sa ating pamahalaan. Maraming salamat si Yusek, former Undersecretary Eduardo De Rosario from National Disaster Risk Reduction and Management Council.